Makalipas ang ilang saglit be, nakita namin ang itsura ng kalsadang aming dadaanan at ang biyaheng aming haharapin papunta ng Chitwan. Morning guys, ito na. Nag-check out na ako. Papunta na ako ngayon sa bus station. Papunta sa Chitwan. And finally, malalaman natin kung siguro okay naman na yung kalsada kasi pinayagan na nila ako eh. So, ayan. So sa Chitwan guys, mangyayari yung ating safari. Let's see what will happen there. So, yung tour ko dito actually, nagbayad ako na $200 for 3 days, 2 nights doon sa safari. So, included na yung bus, transfer mula dito papunta doon, mula doon papunta sa Pokhara, or anywhere after. So, after doon tao sa Pokhara, celebrate the Independence Day. Char. Good morning, be. So, ayun tayo ngayon sa loob ng bus. Hopefully, tuloy-tuloy na. Kasi bigla nag-message sa akin yung tao doon sa hostel. Sabi niya, hindi raw tuloy. Sabi ko, ano, hindi tuloy. Dito na yung gamit ko. Dito na kami mga tao. So, hopefully, mailaban pa namin. Like, I know, yung kalsada, hindi pa naman siguro perfect yun. Pero it doesn't have to be perfect. Breakfast muna tayo, guys. So, andito ako guys sa pet ng ng bus. Kasi ako yung huling pasahero na nag-book, na ihabol. So, hopefully, maging maayos ang ating biyahe. So, ito na nga yun. Pabiyahe na tayo ngayon. This is it. Oh my God. Meron ako mga pagkain, bumili muna ako ng pagkain para hindi ako magutom sa biyahe. At saka para, di ba biscuit, kahit nandun lang ako, mas takman ako doon or what, at least meron akong pagkain. So ayun guys, bumalik na ako dito sa hostel. Kasi syempre wala man ako ibang paglalagyan. At idinarap ko muna dito yung mga gamit ko para makapagpahinga ako. At bukas na naman, susubukan naman tayo kung makakabiyahe tayo. So let's say mga nakaka-4 na araw na akong extend dito. Ganon grabe guys. Kalala yung effect nung pag-ulan, nung landslide, na yung mga kalsada nasira. So hindi ko alam, yung iba na nakasabay ko dun sa bus, nangongontrata na lang sila ng mga sasakyan para makarating. Pero kasi ako, nagbayad na kasi ako guys ng tour. So, yung tour ko is, meron silang sariling siste. So, pag nag-DIY ako ng sasakyan doon, mapapagastos pa ako. Ayoko nang mapagastos ng sobra. So, ang problema naman nito, pag hindi na enough yung araw ko, is affected na talaga yung plan. Sira na yung plano ko guys. Actually, sirang-sirahan na. Supposedly kasi 3 days ako dapat sa safari.
Tapos 4 days sa Pokhara. Kaso nawala na yung 4 days na yun. Naubos na. Now hindi ko alam kung matutuloy pa ba yung safari din or not. Hindi naman ako galit. Frustrated lang din ako kasi sayang yung oras, sayang yung araw. Yung mga plano. Tapos I feel stuck na rin dito sa Kathmandu. Na parang, I don't know, nakaka-frustrate lang. Pero ganoon talaga, kailangan niya lang natin ng mahabang pasensya, kailangan natin intindihin kasi wala mo tayong sisihin kundi yung weather, yung kalsada. It's nobody's fault din naman, so we just have to deal with it. Hindi ko alam guys. Pero at least okay na lang din yun na pinabalik kami kaysa naman kalagitnaan ng daan doon kami magka-problema at malayo na, mahirapan pa kayo bumalik. Kahit na paano, hindi pa naman kami nakakalayo ng bongga. Siguro mga nakakailang minuto pa lang yung biyahe namin over the 6 hours. Ito na naman tayo guys. Ito this time for real. Good morning, it's me, Francis Candy. Welcome back to my channel. So right now guys, dito na naman ako naglalakad na punta sa bus terminal, sa bus station. And babiyahe na tayo ngayon guys sa puntang Chitwan. Hopefully, maging okay na talaga dahil wala na akong natitirang araw dito. At natatakot ako kasi umulan na naman kanina. So hindi ko alam kung sira pa rin yung mga kalsada. Bumaha na naman ba? May landslide ba or what? Pero na-realize ko kagabi before I sleep kung gaano kalala yung nangyari. So medyo kinakabahan tayo dyan ng very light. So sana wala nang problema. Ang gapo ata ng lalaki sa likod ko kanila. Parang ang kalmado ngayon, yung parang bakit kung nakaraan, umalis ako ng gate, ang daming estudyante. Ngayon walang estudyante. Cancel ba ang pasok dito? May bagyo na naman ba? Okay, and so we are back in the bus. Nandito na naman tayo guys. Welcome to the old seat. Kasi ako nakaraan, nandun pa rin ako ngayon. And ngayon naghihintay lang tayo sa oras na pag-alis. So, nagbaon ako ng pagkain kasi it's gonna be 6 hours. Hindi ko alam kung merong hinto-hinto ito or wala. Pero at least to be prepared, ready na ako. The weather is a little bit gloomy. Hindi ko alam kung magiging ganito for the rest of the day or hindi. Hopefully, hindi. Kasi ang magiging problema ko nito yung pagbalik. Yun ang magiging problema ko. Kaya kailangan maging maayos siya. Kasi wala akong... I have to get back. Soon I have to leave the country. Pupunta lang tayo doon and soon aalis din tayo. So kailangan hindi na tayo magkaroon ng additional problems. Let's go po. Hindi ko alam tuloy kung tama itong ginagawa ko. Pero hopefully maging okay na lahat. Pagkalipas pa ng ilang saglit ay umalis na ang aming sinasakyang bus. Hindi nagtagal at bumuhos ang malakas na ulan. At muli ako kinabahan kasi hindi ko alam kung papabalikin na naman ba kami o hindi. Pero nagpatuloy ang aming biyahe. Makalipas ang ilang saglit nakita namin ang itsura ng kalsadang aming dadaanan at ang biyaheng aming haharapin papunta ng Chitwan. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalala yung tinutukoy nilang landslide. Grabe, nawala sa isip ko kung gaano kapiligroso yung dadaanan namin. Halos mabura na yung daan dahil sa paghuhube. At kung tinutukoy nila na 6 na oras ang regular na biyahe mula Kathmandu papuntang Chitwan, paano pa sa ganitong sitwasyon?
So, we are here for a 10-minute stopover. And then, nakikita mo na sobrang foggy. And there's a reason talaga ba tinawag silang proof of the world. And kung nakita nyo kanina yung dinaanan namin, grabe. Sobrang uga-uga talaga. Sobrang lubak-lubak. Sobrang tarik. Tapos yung mga gilid-gilid, nakatakot. Hindi ako nakakapag-vlog sa loob dahil maingay yung katabi ko, masyado maingay, tsaka sensitive yung isa kong katabi yung puti. So, I'm trying to make videos here and gawa lang ako ng mga voice over sa kung anong experience yung mangyayari dito sa loob. Oh my god, may elephant agad, guys. Oh. They're so big. It's okay. Bye-bye, elephant. Yes, meron po tagahili ng gamit natin. So ito na guys, andito na tayo ngayon sa Chitwan and I'm just so happy kasi sobrang ganda na itong nabook ko. So itong tour na to is from the hostel na ini-stay ako doon sa Kathmandu, yung Flock Hostel. Hindi na ako naghanap pa ng iba kasi nakita ko parang $200 tapos for 3 days naman na siya. Sabi ko, I think okay na yun kasi meron na siyang bus ride, transfer, and hindi na ako maghihirapan, hindi na ako ma-stress, diba? And I'm just so happy na ang ganda ng decision ko, guys. Tingnan mo yung tinutuluyan ko. Wow, merong swimming pool. At ito guys, mag-room tour muna tayo. Kasi natutuwa talaga ako. Kasi sobrang GB ako sa kanila. I felt like a king upon checking in na parang, syempre binasanay naman, alam niya naman ako, di ba? Dahil ako, backpacker talaga ako. Bot yung gamit ko. Sabi niya, no. Sinundo nila ako ng magandang sasakyan dun sa bus terminal. Tapos sila bumuhat ng gamit ko. Tapos pagdating dito, meron pa silang pabimpo sa akin, ganyan. Tapos meron pa welcome drinks. Tapos papunta dito mula doon sa reception. May nagbuhat ng gamit ko. So parang ako na, thank you. And parang, ala. Dahil dyan, be, tara na. Papakita ko na sa inyo yung kwarto ko. So, ito guys yung kwarto ko. Tara, pasok tayo. So, binigyan nila ako guys ng duplex. Duplex ba? Double bed? Ang tawag, duplex, parang bahay ata yun. So, ayan, meron tayo dito 2 bed. Wow! Grabe, sobrang saya talaga. Medyo okay lang ako, pero if you get, kasi hindi ako, ang baba ng expectation ko guys. Akala ko talaga yung parang mga bahay lang na level, yung parang, kung ano yung mga in-rest ako, hostel lang naman ako, diba? So parang, ang baba ng expectation ko, so, to see this, na parang, oh my god, ang ganda ng kwarto. Wow. It's a 3-star hotel, na, ang ganda, Diyos ko. Meron pa sila sa akin ditong iniwang prutas. Tapos tingnan nyo guys, yung aking bintana. Wow. Yes. Wow. Wow. Yung gamit ko, yung TV,
safety inside. Ano to? Cabinet. Hindi naman ako maglagay ng gamit dyan. Saglit lang naman ako dito. For 3 days, 2 nights. Nakuha ko tong place na to for 10,000. Kung gusto nyo, meron din mas mura ata sa iba. Pero yun nga, yung parang masasacrifice yung STI nyo. Ako luckily guys, sobrang saya ko na dito ako tutuloy, tapos bigla bumukas yung ilaw. Hindi ko na alam kung okay ba tayo dyan. Kita nyo ba? Ito yung ating CR. Ay, laki ng CR natin guys. Ating bathroom. Ay wow, may bathtub. Ang ganda. Wow, tapos ano pa siya oh. Pak. Ay, gusto ko siya. Ay, bongga. Bongga. Ang bongga naman ganito ang ano. Ang putik. Ang bathtub, wow. Ang ganda. Grabe. I'm so happy. Sobrang sulit neto for 10K tapos 3 days. Take note guys. Sa 10K na yon kasama na din yung pagkain nun. Ang saya. Tapos mamaya, yung dinner namin, yung cultural show siya na kumakain kami, may nagpa-perform. Gusto ko yung mga ganun guys. Alam nyo, nung nagpunta ako sa Turkey, may ganyan. Sa India, may ganyan. Tapos ngayon, finally, kasi pinaplano kong mag-try neto sa Kathmandu, pero hindi ko nagagawa dahil tinatamad ako pagdating ng gabi. So now, oh my God, at the comfort of my own hotel. Wow. As in, I have no other words than wow. I'm so happy. I'm genuinely happy kasi hindi talaga ako nag-expect. Alam ko talaga in-expect ko yung para, marang bahay-bahay lang to, bed kami, ganyan. Tapos, basta kung ano yung mga tours ko kadalasan sa ibang bansa. Parang, sabi ko baka mema lang to eh, parang, kasi alam niyo yung, I don't know, syempre hindi nyo naiintindihan, di ba? Nung nag-tour ako doon sa Sri Lanka, feeling ko ganong hostel lang, ganyan. Tapos, may tuktok lang na magdadala sa amin sa ganito, sa ganyan. So, shout out sa Jungle Crown Hotel. Shout out sa Flak Hostel. I love it. I enjoy this. So, kayo guys, it's up to you. Kayo na bahala. Pero ito, I just said what I said. I like it. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel you better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. So ayan guys, dito na ako ngayon guys sa restaurant para mag-lunch muna. And I'm just happy. Grabe, sobrang GV lang. Kasi, masaya. Dapat gano'n, i-attract natin yung happiness. So therefore, let's have this soup. May soup ako dito, binigay nila. At saka bread. Taray. Wow. Grabe, init na init talaga nito yung katawan ko guys. Guys, ang sala naman dito, maski Coke, may pa something. Hindi siya plain lang. Bongga, parang may pa lime and mint leaves pa. Wow. Penne Alfredo. Wow. This is your chicken roast Wow. with chicken sauce. Okay. And this is your some rice and some vegetable with cheese. Just here. Okay, you got it? Okay. It's nice meal. Thank you. In fairness naman guys, sobrang bongga ng ating pagkain dito. It felt Bisaya talaga ako dahil it felt like a feast. So meron tayong pasta, may chicken, may rice, may veggies. Oh my God. Tapos busog na ako. Sa soup pa lang nabusog na ako. Wait. Okay, thank you so much Lord. And I'm just happy na
lahat ng to is, everything's here. I'm so happy, like, I'm about to start another chapter of my life. And I'm just really grateful na I have all of these blessings around me. All of this, everything. There are days na pinanghihinaan talaga ako. Pero, I always look at the brighter side na I've come so far. Ang dami ko nang na-achieve. At ba't ko pa kina-question yung sarili ko? Like, galing ako guys sa sobrang mahirap na pamilya. Mahirap pa na kami hanggang ngayon. Pero to experience everything, hindi lahat pinagpapalang ma-experience to. So I'm really grateful kay Lord, sa inyo, sa family ko, sa lahat. And on that note, thank you so much guys. Parang taas ng kilay ko, no? Tara, kain na tayo. Thank you. Magtataksil muna ako sa rice at magpipene muna ako. Ang dami nito. Pwede ba ito i-take out na lang? Kaso mamayang gabi meron din kaming special dinner. So parang, I love. Actually, inisip ko pa nga, bakit pag ganyan, ininit lang nila. Hindi pala guys, niluto talaga nila fresh. Meron pa silang gravy Ang sarap ng sauce, in fairness. And expect ko yung sauce magiging lasa, parang Nepali, marami spices. In fairness. Hindi mo ako binigo. Kumain kasi ako kanina talaga guys eh. So for today ang nangyari, gumising ako ng mga 5:30 ganyan. Tapos, chika-chika muna sa jowa, ganyan. Tapos biyahe na ako, sumakay na ako ng bus mga 6:30. Umalis yung bus mga alas 7 pasado. Tapos mga bandang alas 8, doon kami unang nag-bus stop, nag-layover, tawag stopover. Para mag-jingle break, ganyan. Jingle, coffee. Tapos, mga lunchtime, doon ulit kami nag-stop. Pero hindi na ako nag-vlog kasi nagmamadali talaga. Upon the stop, kumain ako ng medyo madami din. Kasi sabi ko, para sulit. Tapos hindi ko na alam kasi guys na may pagkain dito. Baba talaga ng expectation ko, promise. It's good. It's really good and it's a lot. Always a lot. Yeah. I think you can take no problem. I think so. Have you enjoyed the food? If you want something more, you can call me. Alam mo, nung napunta ako sa Amerika, tumaas yung standard ko pagdating sa service. Pag yung crew ng isang restaurant is lumalapit, gusto ko yun guys. Nung una, dati nape-pressure ako, pero ngayon, gusto ko yun. Parang nagbe-build sila na parang, okay, I can rely on you, yung trust. Tapos parang mas friendly, mas gusto ko na yun. So parang, very good, fairness. Honestly, what I'm sad about is hindi ako makakarating ng Pokhara. Yun lang talaga guys, na parang wala na kasi ako enough time. Supposedly today dahil sa Pokhara na ako. Kaso dahil sa nagdaang mga bagyo, I have to cancel it. Pero just imagine, hindi pa ako nakakapag Pokhara pero nag-enjoy na ako sa Kathmandu. Nag-enjoy ako dito sa, it's early to say, pero nag-enjoy agad ako guys dito sa Chitwan. Sabihin ko sa kanila, itabi na lang nila yung kanin kasi hindi ko na makakain, sayang eh. Tabi nyo guys. Kainin natin mamaya. Kasi guys, hapon, merienda ko ito. Hindi ako nagreklamo ha. Diba? Kasi it's a good thing. Pero hindi ako nagreklamo. Parang hindi na masaya. Akala ko guys, tapos na tayong kumain. So, ang saya lang guys. Talaga ako masaya ako, genuinely. Meron pa silang pa-dessert sa akin dito. So, ayun na, meron siyang pomegranate. Tapos mukha siyang panakota or mukha siyang pudding or maha. Tignan natin. Parang nga siyang maha de blanca. Na meron siyang mga fruits sa loob. Sarap.
Alam ko late na kami para sa sunset, pero ito, lalabas na kami para sa sunset. Actually, labas na kami para sa sunset view. Pero dahil maulit ngayon, hindi talaga namin nakita ng bongga yung araw. Pero hopefully, meron pa rin kayong makita ng mga hayop today. We exactly don't know the counting of that wild elephants, but we have private elephants, like 42, around 42 private elephants. What is the best month to come here? Best month, exactly we don't have that best month. After like now currently from this month, 2 or 4 months is the best. Okay. Okay, in the winter, mostly at the winter you can like. During winter, what Yes. animals they can see? Mostly highlighted animal is that one on rhino. But at that winter season, we like you can spot more than 200 kinds of bird over here. Mostly water birds. Okay. So they usually come from Russia, Mongolia. Oh, wow. For the winter, they come here. I don't want to ride elephants. What is? Yes. That's- So ito naman guys yung downtown dito ng Sauraha. Ganyan ba? Bye. Small snack. Just gonna be like that tomorrow. Yes. No, you spot different one. So ayun guys, nakikita nyo sobrang daming turista dito nag-aabang, naghahanap ng mga hayop. So the other day guys, yung tubig dyan umapaw, umabot hanggang dito until here. So the other 3 days ago, people are using boat to go around here. Oh my god, grabe. So buti lang hindi ako natuloy noon, kundi I'll be floating here. In fairness guys, meron ako nakitang mga deers mula dun sa kabilang dulo nang walang ginagamit ng telescope. And it's area na to guys, ang ganda lang mag-dinner by the river. Tapos nakikita mo yung mga hayop na nagpapakita. May mga deer, sometimes may mga crocodiles. Pag mababa yung tubig, matawid dito yung mga rhino. After naman bilang sightseeing, dumiretso naman kami be doon sa kanilang cultural performance. Akala ko be, habang kumakain doon sila magpe-perform. Yun pala, as in, parang nasa theater kami. Nakaupo lang kami, manonood sa kanila, pero be, hindi nagtagal, pinasali rin nila kami sa kanilang performance. O diba, napaka-interactive.
Dhanyabada. Welcome, sir. Swagatam. You look like so handsome and beautiful. In Thank you. Nepali It's topi, yeah. So, ayan guys. Akala ko, yung performance kanina habang nagdi-dinner, kasi parang alas 8 siya, hindi pala. So, performance, saka magdi-dinner. Tapos akala ko, traditional food. So, ganun pa rin. Very western pa rin yung option. And slightly Nepali pa din. Kasi may mga pulaw, merong mga tika, ganyan, or sekua, ganyan. So, anyway, nag-enjoy ako sa performance nila. Nag-perform din ako, guys. So, super. As in, natuwa talaga ako sa nangyari. And, alam mo, inisip ko pa rin, be, kung gano'n kasulit siya. Kung sulit talaga. Kasi isipin mo, pamasahe, back and forth. Sabihin natin, $20, balikan, or $30. Tapos, yung stay, yung tour, sulit talaga. Inisip ko kasi syempre parang, tama ba yung English? Super tama. Without a doubt. Tara kain tayo, guys. Oh, pulaw. Kaya masarap yung pulaw nila, ha? Yung spaghetti nila, subukan ko. Although, ano talaga to, parang Italian. Parang anong Arabiata, no? In fairness, it's so good. Oh, it's so good. Malamig ng beer, sarap. Oh.